At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga hindi na nakakagulat na may ilan sa mga ito ang mapanganib o nakamamatay. Gayunpaman, kapag pinag-uusapan ang mga pinakamapanganib na isda, malamang ang naisip natin kagad ay ang malalaking pating na kayang pumatay ng isang kagat lang. Pero siyempre, hindi lang naman sukat ang basihan para maging mapanganib ang isang isda o anumang hayop, tulad na lamang ng mga pirana. Maliit kung tutusin, pero dahil sa matatalas ng ngipin nito at sa paraan ng pag-atake nito sa biktima, kinatatakutan ito ng mga tao. Pero alam mo ba na may ilang mga isda na mas nakakatakot pa sa pirana? Mula sa isda na kayang pumasok sa butas ng katawan, hanggang sa isda na kayang pumatay ng tao sa loob lang isang oras. Narito ang ilan sa mga pinakamapanganib na isda, fish. Ang bunchfish ay miyembro ng pamilya ng catfish o hito at karaniwang matatagpuan sa Kali River na tumatakbo sa pagitan ng India at Nepal. Gayunpaman, hindi tulad ng karaniwang hito na lumalaki lamang ng hanggang 22 inches, ang bunchfish ay maaaring lumaki ng hanggang 7 feet. Talagang dambuhala at nakakatakot. Hindi lang yun. Nagtataglay rin ng matatalas ng ngipin ang isdang ito, dahilan para tawagin ito river monster. Ngunit ang supanganib at nakakakilabot sa bunchfish ay ang awareness o kamalayan nito sa lasa ng laman ng tao. Dahil dito, ang nakababahalang bilang ng mga nawawala o nalulunod sa Kali River ay madalas iniugnay sa dambuhalang man-eater na ito. Number 4. Canbiru. Ang isdang ito ay ang totoo at eksaktong patunay ng kasabihang size doesn't matter. Lumalaki lamang ito ng higit kumulang 2.5 cm, dahilan para tawagin din itong toothpick fish. Ang canbiru ay isang parasitic fish na nabubuhay sa tubig tabang ng Amazon Basin at mahirap makita dahil sa kanilang translucent na katawan. Bagaman maliit, ang isdang ito ay may kakayang magdulot ng malaking problema at kapahamakan sa isang tao. Ang canbiru ay naakit sa dugo at ihi sapagkat dito nito kinukuha ang pagkain nito, ang urea, organic compound na nasa ihi at dugo ng tao. Sa liit ng isdang ito, madali itong nakakapasok sa puwet, sa ari ng lalaki at babae kung saan magsisimula itong sumipsip ng dugo na magdudulot naman ng matinding pananakit sa biktima. Sa karamihan ng kaso, amputation o pagputo lamang ang nagiging solusyon na kung isipin ay talaga namang nakakatakot. Number 3. Moray eel. Bagaman masawig sila ng ahas, ang mga moray eel ay talagang isda at sila ay labis na mapanganib. Mayroong higit kumulang 200 species ng moray eels sa buong mundo at bagaman karamihan ay nakatira sa dagat, ang ilan ay matatagpuan sa tubig tabang. Karamihan sa mga moray eel ay maaaring lumaki ng hanggang 5 feet at dahil walang pectoral fin ang mga isdang ito, madalas silang mapagkabalang ahas ng ilang mga tao. Madalas silang naninirahan sa mabatong crevices o butas at mga diver ang madalas nilang inaatake. Ang mga moray eel ay labis na agresibo lalo na kapag nagambala at may kakayang umatake ng mabilis. Ang kanilang mga ngipin ay matitibay at matatalas at nakaanggulo ng paorong upang maiwasang makatakas ang biktima. Dahil dito, napakasakit ng kanilang kagat at kadalasang dumurugo ang mga sugat. Ang bibig ng moray eel, pati na rin ang slime na bumabalot sa buong katawan nito ay nagtataglay ng laso na maaaring sumira sa red blood cells. Ang laso na ito ang isa pang dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang kagat ng mga moray eel. At mga pa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Number 2. Goliath Tigerfish. Ang Goliath Tigerfish ay kilala bilang pinakamapanganib na isda sa Africa. Ang mga freshwater fish nito ay matatagpuan sa Congo River Basin at labis na predatory. Literal na kumakain ng anumang maaari nilang mahuli. Talaga namang nakakatakot ang Goliath Tigerfish. Sa laki ng mga ngipin nito na nakausli sa bibig nito, hindi na nakapagtatakang ituring ito bilang piranha ng Africa. Sa katunayan, ang Goliath Tigerfish ay ang tanging freshwater fish sa Africa na kilalang aktibong umaatake sa mga tao.
gamit ang matatalas nitong mga ngipin at pambihirang laki na maaaring umabot ng hanggang 5 feet. Ang mababangis na predator na ito ay madalas na umaatake sa mga walang kamari-malay na mangingisda at swimmer. Bawat ngipin ng isdang ito ay humigit kumulang 1 inch ang haba at hindi sila nangangamba na mawalan ng ngipin sapagkat tulad ng pating, mayroon silang isang hanay ng mga reserbang ngipin na maaaring ipalit para sa anumang nawala o nasira. Number 1. Stonefish. Itinuturing na pinakamapanganib na isda sa buong mundo. Ang stonefish ay may kakayang magdulot ng seryosong kapahamakan sa isang tao, o hindi naman kaya ay kamatayan. Ang stonefish ay maaaring lumaki ng 14 hanggang 20 inches at nagtataglay ng malalaki at malalapad na pectoral fin. Ang stonefish ay may magaspang na balat at mala-razor na mga spine na naglalaman ng sapat na lason upang patayin ng isang tao nang wala pang isang oras. Ang kanilang magaspang na balat ay perpektong camouflage sa bato, coral at buhangin at epektibo nila itong nagagamit upang i-ambush ang kanilang biktima. Ang mga isdang ito ay karaniwang matatagpuan sa mga tropical na tubig tulad ng Indian at Pacific Ocean at sila ay naninirahan sa mabababaw na tubig sa baybayin. Dahil sa mahirap silang mapansin sa ilalim ng tubig, aksidente silang natatapakan ng mga mangingisda at swimmer. Good news is, mayroon namang antivenom para sa kamandag ng stonefish. Ngunit kailangan itong maibigay ng mabilis sa biktima sapagkat mabilis din nangyayari ang paralysis at kamatayan kapag hindi ito naagapan kaagad. 10 pinakamalaking ahas sa buong mundo. Ano kaya ang pinakamalaking ahas sa mundo? Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Number 10. Reticulated python. Ang timog-kanlurang bahagi ng Asya ay matatagpuan natin ang uri ng ahas na ito na kung tawagin ay reticulated python na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamahaba at mabigat na ahas sa ating planeta. Ngunit kahit na malaki ang pangangatawan ng ahas na ito, ay mahirap pa rin silang makita sa kagubatan dahil ang kanilang itsura ay parang pinaghalo-halong mga kulay ay nakakatulong para makapagbalat kayo sila sa kagubatan. Dahil dito, maraming mga tao ang natatakot na pumasok sa gubat. Ang ahas na ito ay kayang umabot sa haba na 25 talampakan at nabalita na ang ahas na ito ay may kakayahan na umatake at kumain ng mga tao. Ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, kaya raw talunin ng mga ahas na ito ang 2 tao ng sabay. Ito ay nagpapakita lamang ng kanilang dambuhalang pangangatawan at napakalakas na kakayahan. Number 9. Indian python. Hindi sigurado ang mga residente ng bansang India kung matutuwa ba sila o hindi matapos nilang malaman na unti-unti nang nauubos ang populasyon ng ahas na ito na kung tawagin ay Indian python. Dahil hindi lamang ang malaking pangangatawan ang kayang maipagmalaki ng ahas na ito, kundi pati na rin ang kanilang malakas na kamandag na kayang pumatay sa mga tao. Dagdag pa sa kanilang kakayahan na kayang manirahan sa tubig at lupa. Hindi nakakataka kung bakit kinakatakutan ng mga residente ng bansa ang ahas na ito. Ang kanilang haba ay kayang umabot ng hanggang 15 talampakan at ginagamit nila ito upang puluputan ng kanilang mga biktima. Ngunit dahil walang ebidensya ang mga eksperto na kaya nang lumaki hanggang sa ganitong sukat ang mga ahas na ito, hindi sila sigurado kung hanggang saan ang limitasyon ng mga Indian python patungkol sa laki at timbang ng kanilang pangangatawan. Number 8. Green anaconda. Sa kagubatan ng Amazon ay mayroon tayong makikita na isang uri ng ahas na kinakatakutan ng lahat na bumibisita sa lugar. Dahil ang ahas na ito ay tinaguri ang pinakamabigat na ahas sa lahat. Umaabot ang timbang nito sa 250 kilo na nagpapakita kung gaano kadambuhala ang pangangatawan ng ahas na kung tawagin ay green anaconda. Kahit na napakabigat ng kanyang katawan, isa pa rin siya sa pinakamabilis kumilos na ahas sa ating kalikasan. Dahil sa tubig sila kadalasang naninirahan, mahirap silang makita. Ito ay nagbibigay rason kung bakit pati ang mga eksperto ay takot na takot sa hayop. Mabuti na lamang at kahit pa mayroong malalaking pangangatawan ang ahas na ito, ay wala pa rin kaso na nakakain sila ng tao. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi nila tayo kayang kainin.
Kaya mabuti na lamang na umiwas at lumayo kung makakasalubong tayo ng ganitong uri ng ahas sa ating kalikasan. Number 7. Yellow Anaconda. Nakuha ng Yellow Anaconda ang kanyang pangalan dahil sa kanyang dilaw na pangangatawan na nahahaluan ng kulay itim na nagiging dahilan para madali lamang siyang makita sa kagubatan. Pero hindi dapat tayong bumase sa kulay ng ahas para agad natin silang makita. Ang kanilang pangangatawan ay sobrang laki at ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kayang umabot sa haba na 15 kalampakan ang mga Yellow Anaconda at ito ang kanilang ginagamit upang patayin ang kanilang mga biktima. Dahil hindi makamandag ang ahas na ito, hindi rin sila mapanganib sa mga tao. Basta't hindi lang sila iniistorbo at kinagambala. Kahit na hindi nila tayo kayang tuklawin at basunin, kaya nilang magdulot ng malaking peligro kung sakaling ambasin nila tayo ng kanilang buntot. Number 6. Titanoboa. Sadyang napakarami na ng dambuhalang hayop sa ating mundo. Pero alam mo ba na mayroong uri ng ahas na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatalo sa labanan ng pagkakaroon ng dambuhalang pangangatawan? Ito ay ang Titanoboa na sinasabing naninirahan sa ating planeta 6 na milyong taon na ang nakakaraan. Base sa kalunsay na iniwan ng hayop, sinasabing umaabot ang haba nito hanggang sa 50 talampakan ayon sa investigasyon ng mga eksperto, na nagpapakita kung gaano kalaking peligro ang maidudulot nito kung sakaling buhay pa rin siya sa kasalukuyang panahon. Ang malaking pangangatawan ng Titanoboa ay sinasabing dahil din sa malalaking sukat ng mga isda at iba pang mga hayop noong unang panahon. Kaya hindi nakakataka kung pati ang ahas na ito na madalas na kumain ng mga tambuhalang hayop ay magkaroon din ng katawan na katulad sa mga higante. Number 5. African Rock Python. Kung ang King Cobra ay ahas na hindi mo gugustuhin istorbohin at agrabyaduhin, ang ahas na African Rock Python ay ang hindi mo na naising lapitan. Dahil ang ahas na ito ay kayang umabot ang haba sa 25 talampakan at nabalitaan ng mayroong kapabilidad na umatake at kumain ng tao. Kaya ito ay nagpapakita na hindi mo gugustuhin na lapitan ng mga ito. Sa katunayan, hindi naman ganun ka-agresibo ang mga African Rock Python, basta't hindi mo lang sila gagalitin. Pero sigurado walang kahit na sino sa atin ang magtatangkang galitin at istorbohin ang ahas na ito na kayang kumain ng isang buong tao. Number 4. Olive Python. Sa mga lawa ng bansang Australia, maaaring matatagpuan ang ahas na kung tawagin ay Olive Python na may hawak sa titulo ng pagiging pinakamalaking ahas sa bansa. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, kayang umabot ang haba nito sa 13 talampakan. Dahil walang kamandag ang mga Olive Python, ginagamit nila ang kanilang mahahabang pangangatawan upang puluputan at ipitin ang kanilang mga biktima bago nila ito kainin. Dahil sa lawa na ninirahan ng mga Olive Python, madalas silang nakakaharap at nakakalaban ang mga buwaya. Maniwala ka man sa hindi, kaya nilang patayin at kainin ng mga ito. Ngunit kahit na kaya nilang manalo sa pakikipaglaban sa mga buwaya, ay hindi sila agresibo sa mga tao. Kaya't sinasabi na hindi nila kayang magdulot ng kahit na anong kapahamakan sa atin. Number 3. Black Mamba. Ang isa sa pinakakilala at popular na ahas sa ating kalikasan ay ang ahas na ito na naninirahan sa Africa na kung tawagin ay Black Mamba. Kung saan, hindi lamang ang kanyang malalaking pangangatawan ang kayang ipagmalaki, kundi pati na rin ang kanyang kamandag na kayang pumatay sa tao sa loob lamang ng 40 minuto. Ito ay nagpapatunay kung bakit maraming mga tao ang takot sa ahas na ito. Kaya umabot ng Black Mamba sa haba na 14 na talampakan. Kaya hawak nila ang titulo sa pagiging pinakamabilis kumilos at pangalawa sa pinakamalaking makamandag na ahas sa buong mundo. Kaya pinapayo ng mga eksperto na iwasan at layuan agad ang hayop na ito. Number 2. Boa Constrictor. Kagaya ng mga Olive Python, hindi rin makamandag ang mga Boa Constrictor, kung saan ginagamit nila ang kanilang malaking pangangatawan upang puluputan at sakalin ang kanilang mga biktima hanggang sa mawasak na ang mga buto at madali na lamang nilang malunok nang wala ng kahit anong pagpipiglas. Kaya ang mga residente sa katimugang bahagi ng Amerika ay nag-iingat at laging alisto
dahil dito naninirahan ang mga ahas na ito. Ang boa constrictor ay kayang manirahan sa lupa at sa tubig. Eksperto rin sila sa pag-akyat ng mga puno na nagiging dahilan para kaunting lugar lamang ang hindi nila kayang puntahan. Dahil mabilis ring gumapang at lumangoy ang mga ahas na ito, siguradong mahirap silang takasan kapag sila ay naistorbo. Number 1. King Cobra. Sigurado na pamilyar ka na sa ahas na ito. Dahog tawagin ay King Cobra. Ang ahas na ito ay may hawak ng titulo sa pagiging pinakamahabang nakamandag na ahas sa buong mundo, kung saan kaya nilang umabot sa haba na 19 na talampakan. Kahit katawan pa lamang ng hayop ay sobrang nakakatakot na. Sobrang lakas din ng kamandag ng ahas na ito, kung saan 11 minuto lang ang kinakailangan para mamatay ang kanilang biktima. Kaya bibihira na lamang ang mga taong nakasurvive matapos tukawin ng ahas. Simula bata pa lamang ang mga King Cobra ay makamandag na sila. Kahit pa ang mga batang ahas ay kayang-kaya na tayong patayin. Pero hindi dapat tayo matakot sa ahas na ito dahil hindi sila magiging agresibo basta't hindi natin sila istorbuin at aakarbiyaduin. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video.